Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa branch ng Eternal Life Palace sa Donghai City, nag-usap at nag-inuman sina Chester at Dax sa main hall. Anong nangyari kay Daryl? Bakit kasama niya itong babaeng host? Tanong ni Dax habang nakatingin sa kanyang phone at nagbabasa ng mga komentong nasa internet. Mukhang sinisisi nila si Daryl. Wala itong magawa ng sabihing, inatake niya iyong babae. Pwede mo akong bugbugin hanggang sa mamatay ako, pero hindi pa rin ako maniniwala. Napakawalang utak ng mga taong ito, paano nila sinet up ang isang tao para dito? Kumalat ang pagkamatay ni Dora, at tinuro ng lahat si Daryl. Nagbuntong hininga si Chester. Mas lumala na ang cyberbullying sa panahon ngayon. Biglang kinabahan si Dax. Anong gagawin natin? Paano natin tutulungan si Daryl? Umaling si Chester. Anong magagawa natin? Hindi natin mahuhulaan ang kapangyarihan ng mga komento sa internet, hindi naman parang kaya natin silang patayin gamit ang kutsilyo at baril. Kapag gumawa ng kwento ang isang tao ay maaaring sumunod ang ibang tao. Wala na tayong magagawa. FCK. Pasikretong napamura ni Dax sa sinabi ni Chester. Buzz. Buzz. Nang sandaling iyon ay nag-vibrate ang cellphone ni Chester. Nakita niyang galing kay Shelly ang tawag. Nasa clinic si Shelly at marami itong pasyente, kaya paano ito magkakaroon ng oras para tumawag? May nangyari ba? Sasagutin na sana nito ang tawag pero bigla itong naputol. Nang tawagan niya ito pabalik ay biglang namatay ang phone. Namatay ang phone niya. Namawi si Chester. Bigla siyang napatayo. Napansin ni Dax na iba ang ekspresyon nito sa mukha, kaya agad siyang nagtanong. Chester, anong nangyari? Huminga ng malalim si Chester. Sa tingin ko ay may nangyari kay Shelly. Kailangan kong magpunta sa klinik. Mabilis itong umalis. Nandilim ang ekspresyon ni Dax. Wala nang oras para magtanong kaya agad itong sumunod. 3:00 ng hapon nang mabilis na nagtungo ang magkapatid sa Eternal Life Clinic. Nang pumasok sila ng gusali ay nagulat ang dalawa. Wala roon si Shelly. Agad na nataranta si Shelly, kumabog ang kanyang dibdib. Sinubukan niya itong tawagan ulit. Pero nakapatay pa rin ang phone nito. Nasaan kaya siya? Lalong kinabahan ang kanyang puso. Master, umalis po ang mistress para iligtas ang isang tao. Lumapit ang isang batang babae at sinabing nasa panganib ang isang tao. Sinundan din siya ng ilang alagad. Takot na sabi ng isang alagad. Galit nag-alit si Chester. Hindi ba't sinabi ko sayon huwag mo siya hahayaang lumabas ng klinik? Nagpumilit po si mistress na umalis, hindi namin siya mapigilan. Nagtinginan ng mga natitirang alagad bago yumuko ang mga ito. Chester, huwag kang mataranta. Mabilis na hinila ni Dax si Chester at saka ito nagsalita. Baka mayroong tracking app ang kanyang phone, kaya tingnan mo ang posisyon niya noong tumawag siya. Oo. Mabilis na nilabas ni Chester ang kanyang phone at tiningnan ito, nakita sa phone ang huling posisyon ni Shelly. Nasa labas ng lungsod ito sa Donghai City. Nagtinginan sina Chester at Dax at walang pag-alinlangang nagtungo roon. Parehong oras, sa labas ng lungsod sa hilaga ng Donghai City. Nakatali si Shelly. Hinila ito ni Leroy papunta sa mga puno habang nakasunod si Lydia. Takot na takot si Shelly, hindi niya mapigilan ang mga luha. Hindi pumasok ang kanyang tawag at winasak ang kanyang phone. Mamamatay ba siya roon? Nakaramdam ng saya si Leroy kapag nakikita nito ang takot ni Shelly. Kumaway ito kay Lydia. Saksakin niyo siya sa tiya. Ano? Nanginig sa takot si Shelly, namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inakalang napakasama ni Leroy. Dad, nag-alangan si Lydia. Medyo nanginig ito habang hawak ang kanyang espada. Hindi ba't medyo nasobrahan na sa sama yan? Winasak ni Daryl at ng mga kapatid nito ang Kunlun Sect kaya kailangan nilang maghiganti. Kailangang mamatay ng isa para mabuhay ang isa. Wala itong pag-alinlangan noong tinulungan niya ang kanyang tatay sa panloloko sa pamilya ni Chester. Pero ayaw nitong mapahamak ang hindi pa naipapanganak na sanggol. Masama. Tumawa si Leroy. Nakalimutan mo na ba kung paano nila sirain ang Kunlun Sect?
Hindi mo ba naalala kung paano tayo sumandal sa iba habang nakatira sa Fuyao Palace? Naiintindihan mo ba na ang pagpapakita ng awa sa ating kaaway ay kasamaan para sa iyong sarili? Mag-isip ka. Ilan sa mga kapatid mo ang namatay dahil sa kamay ng 3 magkakapatid? Ang babaeng ito, ang asawa ni Chester. Paano natin siya papakawalan? Galit lamang ang makikita sa mga mata nito. Kahit na sobra nitong mahal ang kanyang anak, gusto nitong mabilis na kalakhan ng anak ang mga pangyayari. Pinilit ito ng kanyang ama, mahigpit niyang kinuyon ang mga kamao at umiling. Nagsalita ito. Oo, dapat mamatay ng babaeng ito. Pero inosente ang kanyang anak. Bakit naman hindi ko siya papatayin kagad? Kinagat ni Lydia ang mga labi at lumapit kay Shelley. Nataranta si Shelley. Sinubukan nitong kumawala pero nakatali ang kanyang mga kamay, halos hindi siya makagalaw. Nagbuntong hininga si Leroy habang sinubukang pigilan ang anak. Mabuti kong anak, hindi pa natin siya pwedeng patain. Bumagsak ang kanyang mga tingin kay Shelley. Malisyoso itong tumawa at nagsalita. Natutunan kong i-cultivate ang dark method. Gusto kong mahigop ang kanyang lakas para mapalakas ang aking sarili. Saka ito tumawa. Ano? Nanginig si Shelley habang nakatingin kay Leroy. Ikaw yun. Nahigop ang spirit energy ng mga babae. Dapat kang parusahan sa pananakit ng mga inosenteng tao. Inarko pa atras ni Leroy ang kanyang katawan habang tumatawa. Mapaglaro niyang kinausap si Shelley. Oo, ako nga. Ako ang may gawa sa mga iyon. Pero huwag kang mag-alala. Di katagalan ay matutulad ka sa kanila. Pero bago ko higupin ang iyong kaluluwa, ay hahayaan kitang maranasan kung paano maghirap at maramdaman ang sakit. Anong pakiramdam ng kahilingang mabilis na kamatayan? Nilabas ni Leroy ang kanyang espada habang nakatitig sa tiyan ni Shelley. Tapos ay nilapitan niya ito. Dahil hindi ito magawa ni Lydia, ay siya na lamang ang gagawa nito. Namutla ang mukha ni Shelley nang lumapit si Leroy. Desperada na ito habang umiiyak. Chester, patawarin mo ako. Hindi ko pinotektahan ang sarili ko at ang anak natin. Kinagat ni Shelley ang kanyang mga labi, habang tulutulo ang kanyang mga luha, at nabasa ang suot niyang damit. TSK, 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 ngumiti si Leroy habang nakatingin ito kay Shelley. Malamig itong nagsalita. BTCH, anong iniiyak-iyak mo? Pakiramdam no ay naagrabyado ka. Alam mo ba kung ilang alagad ang pinatay ng magkakapatid na yon? Alam mo ba na ilang daang libong alagad ang kanilang pinatay? Nasa harapan ni Shelley si Leroy. Nang may malagim na kinang sa kanyang mga mata, masama itong tumawa. Huwag kang mag-alala. Gusto kong tuparin ang mga kahilingan ng mga tao. Kapag namatay ka na ay mabilis kong papapuntahin si Chester sa'yo para maaari na kayong magsamang 3 habang buhay. Tinaas ni Leroy ang mahabang espada at sasaksakin, anito ang tiyan ni Shelley. Ipinikit ni Shelley ang kanyang mga mata. Desperada na ito nang makita ang mahabang espada na papunta sa kanya. Swish! Nang sandaling iyon ay may grupo na may mabibilis na ilaw ang tumama sa espada ni Leroy. Klang! Narinig ang tunog ng pagdikit ng mga bakal. Naramdaman ni Leroy ang napakalakas na enerhiya bago nito mabitawan ang espada. Sa parehong sandal ay may lumabas na ilaw mula sa katabi niyang puno. Ito ang higanteng palakol. Leroy Henderson. Sumabog ang isang sigaw bago nila makita sina Dax at Chester na papalapit sa kanila, mapula ang mga mata ng dalawa. Dax Sanders. Chester Wilson. Nagkiskis ng ngipin si Leroy, mapula rin ang mga mata nito. Laging mapagmatyagang kanilang mga kaaway sa tuwing nagkikita sila. Ramdam nito na isa ng level 1 martial emperors sina Dax at Chester. Hindi niya nakita ang dalawa ng isang taon, pero hindi niya inakalang mabilis na tataas ang lakas ng mga ito. Nagulat si Leroy, sa tingin niya, ay hindi ito patay. Nahirapan siya sa Fuyao Palace para pataasin ang kanyang lakas, pero isa lang siyang level 5 martial saint. Pero sina Dax at Chester na noon ay di hamak na mas mababa ang lakas kaysa sa kanya, ay naabot ang ganitong kataas na level. Paano nangyari yon? Mahal ko. Nagmadaling nilapitan ni Chester si Shelley, at tinulungan niya itong makatayo. Nang makita niya ang bakas ng palad sa mukha nito ay nadurog ang kanyang puso. Anong nangyari?
Nang magtanong ito ay mabilis niyang tiningnan ang kalagayan ni Shelly. Masaya ito at hindi nasugatan ang mag-ina, agad itong nagpuntong hininga. Pero tumaas ang galit na kanyang naramdaman. Leroy Henderson. Tumitig si Dax kay Leroy habang namumula ang kanyang mga mata, galit itong sumigaw. FCKU. Kung gusto mong maghiganti ay dapat lumapit ka na lang sa amin. Paano mo nagawang saktan ang walang kalaban-laban na babae? Tao ka pa ba? FCKU. Papatayin kita ngayong araw. Kinuha nito ang kanyang palakol na nasa puno at tinutok kay Leroy. Noon pa man ay mainitin na ang ulo ni Dax. Nang makita nito na tinali ni Leroy si Shelly, ay sumabog ang kanyang galit. Nagbago ang ekspresyon ni Leroy nang maramdaman niya ang lakas ng palakol. Halos hindi ito makapag-isip, pero hinila niya si Lydia, at saka tumakbo. Isa lamang siyang level 5 martial saint, paano siya makakalaban kay Dax? Dax, huwag mong hayaang makawala siya, nandilim ang mukha ni Chester, nang sumigaw ito. Mabilis niyang inalis ang tali ni Shelly, at ibinigay ito sa kanyang mga lagada, bago habulin sina Leroy. Galit na ito ng sandaling iyon. Nagawa niyang makapunta roon sa tamang oras, hindi pa nasasaktan ni Leroy si Shelly. Pero ang pagkamatay ni Adina ang nakapagpalungkot sa kanya sa mahabang panahon, hindi pa siya nakaka-recover doon. Nang pakasalan niya si Shelly ay nangako siyang hindi niya ito hahayaang masaktan. Lumampas sa linya si Leroy kaya kailangan siyang patayain ni Chester. Mabilis na tumakbo si Leroy. Nataranta ito nang mapagtantong halos maabutan na sila nina Dax at Chester. Halos maiyak na ito. Akala nito ay maloloko niya ang asawa ni Chester. Hindi lamang kaya nitong higupin ang spirit energy ng babae para madagdagan ang kanyang lakas, pero maghihiganti rin ito kapag napatay na niya ang babae. Ngunit hindi niya inakalang mabilis na makakarating doon sina Chester at Dax. Mas lalo pa itong nawasak ng malamang martial emperor na ang magkapatid. Sa pagkataranta ay naidala ni Leroy si Lydia sa tampas sa dagat. Ito na ang huli para sa kanya. Ilang daang metro ang taas ng talampas, namutla ang mukha ni Leroy. Hindi matago ni Lydia ang takot, nanginig ang kanyang mga labi. Pa, anong dapat nating gawin? Puno ng pait si Leroy. Hindi nito alam kung ano ang isasagot sa kanyang anak. Hindi na sila makabalik pa. Ito ba ang plano ng Diyos? Gusto ba akong wasakan ng Diyos? Hindi patas ito. Hindi patas. Naabutan na rin sila nina Dax at Chester. Nang mapagtanto nilang nasa talampas na ang mga ito ay kinuyo ni Dax ang kanyang kamao at nagsalita. Leroy Henderson, oras na para mamatay ka. Nilapitan niya ito habang hawak ang higanteng palakol. Hindi nagsalita si Chester, pero gustong pumatay ang tingin sa kanyang mga mata. Mukhang magsisimula ang away, saktong nakarating ako. Nakaka-interes. Narinig ang mapaglarong boses sa di kalayuan. Nakakaakit ang tunog nito, hindi makokontrol ng sino mang lalaki ang kanilang sarili kapag narinig nila ang boses na ito. Bigla ang nagsalita ang boses, kaya naman nagulat ang magkapatid nang marinig nila ito. Tumingin sila sa pinanggalingan ng boses. Naglakad ang ilang tao sa kalsada ng bundok sa di kalayuan, kakaiba ang isa sa mga ito. May gupit ang suot nitong mahabang kulay lila na bestida. Nakakaakit ang hubog ng kanyang katawan at napaka-sexy nito. Ngunit mayroong malisyosong ngiti ang maganda nitong mukha. Nakakaakit ang ganda nito. Sa kasamaang palad ay mabilis lamang makikita ang nakaambang panganib sa likod ng maganda nitong hitsura. Gasp! Pasikretong nagulat si Leroy nang makita nito ang magandang babae. Napakaganda niya. Cheesecake, Dax Sanders. Long time no see. Narinig ang malamig na boses galing sa likuran ng magandang babae. Tapos ay nilapitan sila ng isang gwapong lalaki. Ang nakakaayang mukha nito ay nagpapakita ng nakamamatay na hangarin. Ito ay si Donoghue Dixon. Ang nakakaakit na babae ay ang sect master ng 5 Poison Sect, siya si Lindsay Jones. Ilang araw lang ang nakalipas nang mapagdesisyonan ni Donoghue Dixon na magtungo sa World Universe para maghiganti laban kay Daryl Darby. Ang unang hinto ay sa Donghai City dahil doon nakatira si Daryl. Natuntun lang nila ang syudad nang makita nila sina Dax at Chester na hinahabol si Leroy Henderson. Ha? Siya yun. Nang makita nila si Donoghue ay nagulat si Dax, hindi ito makapagsalita sa gulat.
Winasak ni Daryl ang buong pamilya Dixon noong nakaraang taon, hindi ba? Tinamatay na silang lahat. Paano siya nabuhay? Hindi ka namatay. Kinuyom ni Dax ang mga kamao. Halos sumigaw ito gamit ang malalim niyang boses. Naramdaman ni Dax ang lakas ni Donoghu. Muling lumubog ang kanyang puso. Isang level 2 Martial Emperor. Isa ng level 2 Martial Emperor si Donoghu. Natawa si Donoghu nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Dax. Hindi pa rin ito maitago ang pagkamuhi sa lalaki. Pinagkiskis nito ang kanyang mga ngipin at nagsalita. Dax Sanders, ikaw at si Daryl parehong buhay hanggang ngayon, kaya paano ako mauunang mamatay? Nakita ang galit sa mga mata ni Donoghu, naglabas ng nakamamatay na aura ang kanyang katawan nang maalala nito kung paano nawasak ang kanyang pamilya. Sino ka? Unti-unting tumigil kay Leroy ang tingin nito. Nanginig ang kaluluwa ni Leroy nang huminto sa kanya ang mata ni Donoghu. Mabilis itong sumagot. Aking bayani, ako si Leroy Henderson. Ako ang Noe Sect Master ng Kunlun Sect. Isang taon na ang nakalipas nang sirain ng tatlong magkakapatid na ito ang aking sekta, at ngayoy papatayin nila ako. Nagmamakaawa ako sa tulong nyo. Kahit na hindi nito kilala si Donoghu, ay ramdam nito ang kanyang lakas. Mayroong hindi maipaliwanag na lakas ang lalaki. Sa parehong sandal ay natuklasan si Leroy na may hindi pagkakaintindihan sina Donoghu at Daryl. Isang tuso si Leroy, alam nito kung paano ibahin ang direksyon ng hangin. Nagbago ang sitwasyon at kinailangan nitong kunin ang oportunidad. Maaaring manatiling ligtas ang kanyang anak pati na rin siya kung bibigyan sila ng tulong ni Donoghu. Hindi nila kailangang mamatay ng araw na yon. So ikaw ang Sect Master ng Kunlun Sect. Nakangiting sabi ni Donoghu. Kaya kitang tulungan pero mula ngayon ay kailangan mong ibigay ang iyong katapatan. Hindi ka pwedeng magdalawang isip. Kaaway ni Daryl at Dax si Leroy Henderson, ito ang dahilan kung bakit gusto siyang tulungan ni Donoghu. Pero nagbago ang mukha ni Leroy nang marinig ang sinabi nito. Gusto niyang sumailalim ito sa kanya. Sect Master ng Kunlun Sect si Leroy, at gusto ni Donoghu na maging mas mababa ito sa kanya. Hindi siya makapapayag na gawin yon. Pero kung hindi ito sasang-ayon sa gusto nito ay maaari silang mamatay ng kanyang anak doon. Matapos niya itong mapag-isipan ng ilang sandali, at pinagkiskis nito ang kanyang mga ngipin at tumango. Magaling. Mula ngayong araw ay susundin kita hanggang sa katapusan ng mundo, ito ay ipinapangako ko. Isang salita lamang galing SIO, at aakyatin ko ang mga bundok, at tatawirin ang dagat, para sa iyo. Hindi ko tatanggihan ang utos mo. Magaling? Magaling? Nakangiting sabi ni Donoghu nang tumango ito bilang pagsangayon. Ililigtas ko ang buhay mo. Tapos ay biglang lumamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sino ka sa tingin mo? Humakbang ng malaki si Dax habang nakatitig kay Donoghu. Sa tingin ba ng hayop na ito ay kung sino lang kami ni Chester? Tumaas ang galit ni Dax habang mahigpit na hawak nito ang palakol. Donoghu, sa tingin mo ay masasagip mo ang mga taong dapat kong patayin. Sinwerte ka nang makatakas ka noong winasak ni Daryl ang Dixons. Dapat kang mamatay ngayong araw. Naalala ni Dax kung paano siya saksaki ni Donoghu ng 36 na beses sa bar. Sumabog ang galit nito, sumigaw ito at sinugod si Donoghu habang hawak ang palakol. Tumawa si Donoghu. Nang maramdaman nito ang lakas ng palakol ay napangiti ito. Dax Sanders. Napakahinang palakol. At nagtangka ka pang ipakita ito sa lahat. Nakakahiya nga naman. Sumabog ang malakas na aura mula sa katawan ni Donoghu. Nang sumuod na sandal ay nasa ere na ito. Katsa! Sumabog ang malakas na ingay nang lumabas ang SKY Breaking Axe. Roar! Narinig ang sigaw ng isang dragon mula sa may 2 metrong habang palakol ng magliwanag ito. Nag-iba ang nakapalibot na hangin. Gasp! Napakalakas na aura! Anong klaseng sandata ito? Ito ba ang divine weapon na nagpakita noong nakaraang taon? Biglang nagtaka sina Dax, Chester, Leroy, at Lydia. Nakatingin sila kay Donoghu at hindi makapagsalita. Mamatay kayo! Hindi na nagdagdag pa ng salita si Donoghu, malakas nitong pinaikot ang palakol. Isang nakakawasak ng daigdig na sigaw ng dragon ang narinig mula sa SKY Breaking Axe, lumiwanag ang gintong ilaw at nakatutok ito kay Dax.
Napakabilis ng pangyayari, hindi ito halos maiwasan ni Dax. Dax! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chester nang sumigaw ito. Pinaikot nito ang kanyang kamay sa hangin para makabuo ng protective shield sa harapan ni Dax. Sa parehong sandal ay nagmadali si Chester para lapitan si Dax. Gusto nitong harangin ang atak na palapit sa kanyang kapatid. Roar! Sa isang kisap mata at brutal na bumaon ang palakol sa protective shield at naglabas ito ng nakakatakot na ingay. Katsa! Nagpira-piraso ang protective shield at lumipad pa atras ang magkapatid dahil sa lakas. Nang lumapag ang mga ito sa sahig, ay kahing puti ng kumot ang kanilang mga mukha, dumura ang mga ito ng sariwang dugo. Malamig ang ekspresyon ng kanilang mga mukha nang lumutang pabalik sa sahig si Donoghu. Gasp! Napakalakas niya! Ito ba ang lakas ng Grand Weapon? Isang galaw. Isang galaw lamang ang kailangan para matalo ang dalawang malalakas na Martial Emperor. Gulat na tiningnan ni Leroy si Donoghu, habang masaya ang puso nito. Habang may suporta si Donoghu, ay wala na akong dapat ipag-alala pa sa pagbangon mula sa pagiging abo. Malamig na tumawa si Donoghu, at mabagal nitong nilapitan sina Dax at Chester. Dax Sanders, maganda ang mood ko ngayong araw kaya hahayaan kitang mabuhay. Mapagmataas na sabi ni Donoghu. Umuwi ka na at sabihin mo kay Daryl na antayin ko siya sa Wishing Star Tower pagtapos ng 3 araw. Kailangan natin itong ayusin sa huling pagkakataon. Malamig nang umiti si Donoghu. Nga pala, narinig ko na hindi lang Sect Master ng Elysium Gate si Daryl, naging Alliance Master din ito. Napapaisip ako kung magpapakita pa ba siya kapag nalaman niyang hawak ako ang Grand Weapon. Tumawa ang lalaki. Nagtawanan rin ang mga lalaking nasa likuran nito. Nagsalita si Lindsay Jones. Kung hindi magpapakita si Daryl ay huwag mo na siyang tawaging Alliance Master, tawagin mo na lang siyang Alliance BTC. Mas bagay. Nagpatuloy ang tawanan at pang-aasar nang mamula ang mga Nodax. Sa iksi ng pasensya nito ay paano niya matitiis ang pag-insulto ng ibang tao kay Daryl. Donoghu, pagpipirasuhin kita kahit na mamatay pa ako ngayon araw. Galit na sigaw ni Dax nang mahirapan itong tumayo. Dax, huwag kang magpadalos-dalos. Kinabahan si Chester, mabilis nitong pinigilan si Dax. Puno rin ng galit si Chester, pero mas nakakapag-isip ito ng maayos. Alam nito na kapag nagalit nila si Donoghu, ay maaari silang mamatay. Isa pa, hawak nito ang Grand Weapon. Naramdaman ni Chester ang lakas ng SKY Breaking Axe, at nanginig ang puso nito. Hindi ito takot, ayaw rin itong mamatay para sa wala. Donoghu Dixon, tama ba? Ihahatid ko kay Daryl ang iyong mensahe. Aantayin ka namin sa Wishing Star Tower sa 3 araw. Malamig na sabi ni Chester nang huminga ito ng malalim. Sinama nito si Dax sa kanyang pag-alis. Nakahinga ng maluwag si Leroy nang umalis na ang dalawang magkapatid. Sinwert ito. Lumingon siya kay Donoghu at nagbaw. Master Dixon, isa kang bayani. Nakakawasak ng daigdig ang inyong palakol na kahit ang mga espiritu ay iyak. Ngumitit si Donoghu pero hindi na ito nagsalita. Mula noong maging Prime Minister na ito ay araw-araw itong nakakarinig ng magagandang salita, sanay na siya rito. Lumapit sa kanya si Lindsay at nagtanong. Prime Minister, dahil pareho silang kapatid ni Daryl, bakit hindi nyo na lang sila patayin kaagad? Bahagyang tumawa si Donoghu. Hindi mo ba'y alam na totoong magkapatid sina Dax at Daryl? Noong sinaksak ko si Dax ng 36 na beses, ay naghiganti si Daryl para dito. Maaaring nasa akin sina Dax at Chester ngayong araw, pero lahat sila ay na-Wishing Star Tower pagtapos ng 3 araw. Gusto kong pahirapan ang dalawang magkapatid sa harapan ni Daryl. Gusto kong maramdaman niya ang pinakamasakit na pakiramdam sa balat ng lupa. Tumango si Lindsay nang mapagtanto ito. Naisip niyang higit na kinamumuhian ni Donoghu si Daryl. Sandali itong natahimik bago mabagal na nagsalita. Prime Minister, mayroon akong ideya kung paano magdurusa si Daryl. Nagningning ang mga mata ni Donoghu nang malamig itong nagsalita. Sabihin mo. Ngumiti si Lindsay at saka nagsalita. Maaari tayong magbigay ng imbitasyon sa lahat ng sekta sa World Universe. Imbitahan natin silang mabuod ng laban sa Wishing Star Tower sa 3 araw. Kung kakalat ang balitang ito ay walang magagawa si Daryl kundi pumunta dahil siya ang Alliance Master.
Nandilim ang magandang mukha ni Lindsay. Bibigyan kita ng kaunting oras sa Wishing Star Tower para patayin ang pamilya Carter. Narinig kong malapit ang mga ito kay Daryl na parang pamilya. Maaari mong patayin ang mga taong malapit sa kanya kapag bumalik na tayo sa tour. Tumawa si Donoghue. Magandang ideya. Gusto ko ring matikman ni Daryl ang pakiramdam ng pagkawala ng kanyang buong pamilya. Dapat kong unahing patayin ang pamilya Carter, tapos ay isusunod ko si Daryl. Hindi na masama, Lindsay, isa itong perpektong plano. Masama ang pagngiti ni Donoghue. Samantala, sa Carter Mansion sa Mid-City. Umupo sa upuan sina Daryl at Zoran sa main hall, habang simupsip sa kanilang mga tsaa. Grabe ang pagka-depressed ni Daryl sa nakalipas na ilang araw. Namatay na Dora at si Daryl ang tinuro ng lahat sa pagkamatay nito. Mayroon ding balibalitang gusto itong makatabi ni Daryl pero tumanggi ito kaya pinatay niya ang babae. Sabi pa ng iba na sinubukan niya itong pilitin kaya nauwi ito sa pagkamatay ng babae. Ang ilan naman ay sinaning hindi maganda ang mga ginawa ng Alliance Master na si Daryl ay wala itong moralidad. Maraming mga komento ang mga tao. Hindi makapagsalita si Daryl, pakiramdam nito ay hindi maganda ang mga sinabi tungkol sa kanya. Daryl. Himinga ng malalim si Zoran, malumanay ang kanyang ekspresyon nang sinabing, ang insidente tungkol sa ating host, mas mainam na huwag nyo nang isipin ang tungkol doon. Lalabas din ang katotohanan balang araw. Kalat sa internet ang insidente tungkol kay Dora Simpson, narinig rin ni Zoran ang tungkol doon. Ayos lang kung malupit sa akin ang mga tao sa internet, Godfather. Sa ngayon ay gusto ko lang mahanap ang salarin. Marami na itong naranasan na kawalan ng kataurungan sa nakalipas na ilang taon. Hindi mapagtanim ng sama ng loob si Daryl, masakit ang puso nito dahil mabuting tao si Dora Simpson, pero pinatay lamang ito. Daryl! Nag-echo ang malakas na sigaw mula sa labas ng pinto. Tapos ay naglakad sa hall sina Dax at Chester. Maputla ang mukha ng magkapatid at mukhang hindi maayos ang kanilang enerhiya. Kita na nanggaling ang mga ito sa laban. Nagulat si Daryl nang makita ang mga ito. Dax, Chester, anong nangyari? Parehong level 1 Martial Emperor sina Dax at Chester. Malakas ang kapangyarihan ng mga ito, at halos wala silang kapantay sa buong mundo. Sino ang makakapanakit sa kanila? Lumapit si Chester at umupo sa isang upuan, babatiin na sana nito si Zoran. Bago pa ito makapagsalita, ay kinuha nito ang tsaa na nasa lamesa at binaba ito. Bloody hell, Daryl. Hulaan mo kung sino ang nakita namin. Si Donoghue Dixon. Naalala mo pa ba siya? Nagsalin pa ito ng tsaa at uminom ng marami. Nagdagdag ito. Ang lalaking iyon ang ngayoy Prime Minister ng Westrington. Nasa kanya rin ang Grand Weapon. Noong naglaho ang mga harang sa Nine Mainlands, ay dahil iyon sa Grand Weapon. Hinabol namin ni Chester si Leroy Henderson nang makita namin ito. FCK, napakalakas ng kapangyarihan ng Grand Weapon. Mukhang galit at hindi masaya si Dax. Ano? Donoghue Dixon? Ang Grand Weapon. Nang marinig ito ni Daryl ay umikot ang kanyang pag-iisip, litong-lito ito. Hindi nila nakita ang katawan ni Donoghue nang sirain nila ang pamilya Dixon, at hindi nito inakalang magiging mas malakas ang lalaki pagtapos ng isang taon. Nagbuntong hininga si Chester, hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Daryl, sabi ni Donoghue ay gusto kanyang makita sa Wishing Star Tower pagtapos ng 3 araw para tapusin ang lahat hanggang kamatayan sa huling pagkakataon. Hindi maitago ni Chester ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nakakatakot ang Grand Weapon ni Donoghue, ang SKY Breaking Axe. Nagbuntong hininga si Daryl, wala itong masabi. Daryl! Narinig ang isang boses mula sa labas. Tapos ay mabilis na pumasok si Zephyr sa hall nang may hindi mabasang ekspresyon. Lumapit ito kay Daryl nang may pag-alangan bago mahinang nagsalita. Kapatid na Daryl, may natanggap kaming balita mula sa komunidad ng martial arts. Inimbita ni Donoghue ang lahat ng sekta para manood ng laban niyo sa Wishing Star Tower pagtapos ng 3 araw. Sa tingin ko ay pupunta ang lahat ng sekta sa pangyayaring ito. Nalito ang puso ni Zephyr nang sabihin niya ito. Ang 4 warlords, sina Zephyr, Nimbus, Levin, at Volt Dixon, ay mga inaanak ng tatay ni Donoghue. Sa madaling salita, kinakapatid ng mga ito si Donoghue.
Nang mawasak ang pamilya Dixon ay inakala ng magkakapatid na patay na si Donoghu. Di kalaunan ay nahikayat rin sila ni Daryl na maging miyembro ng Elysium Gate. Para sa Four Warlords, ang lumipas na mga taon pamilya Dixon ay nakaraan na lamang. Ngunit hindi inakala ng mga ito na mabubuhay si Donoghu sa pag-atake, at dala nito ang grand weapon nang bumalik. Ano? Inimbita pa nito ang lahat ng sekta. Nagulat sina Chester, Dax, at Zoran sa kanilang narinig. Hayop! Napamura si Chester. Isang loko-lokong masamang tao si Donoghu. Pinaalam niya ito sa lahat para walang magawa si Daryl kundi pumunta. Seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Zoran nang tumango ito. Si Daryl ang Alliance Master. Kung hindi ito sasang-ayon sa laban ay mamaliitin ito ng lahat. Kung pupunta naman ito sa laban ay dadalhin niya ang sarili sa kamatayan. Napakasamang galaw nga naman. Gumulo ang pag-iisip ni Daryl. Totoo iton. Base sa nangyayari ay kailangan kong pumunta. Pero kung tatanggapin ko ang hamon, ay hindi ako sigurado kung mananalo ba ako rito. Nagbuntong hininga si Daryl nang tumingin ito kay Zephyr, at sinabing, Zephyr, si Donoghu ang dating young master ng iyong pamilya. Dahil bumalik na siya, kung gusto niyong bumalik sa kanya, ay hindi ko kayo pipigilan. Dad. Nanginig si Zephyr at agad itong lumuhod sa sahig. Kapatid na Daryl, anong sinasabi mo? Tinalikuran na naming apat ang masasamang gawain. Pinili naming sundan ka, at ang Elysium Gate, wala kaming pinagsisihan. Hinding-hindi ka namin iwanan. Mabuti kong kapatid. Natawa si Daryl nang tapikin nito ang balikat ni Zephyr. Tapos ay dahan-dahang tumayo si Zoran, at mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Daryl. Daryl, pumunta ka sa Wishing Star Tower. Nasa kamay ni Donoghu ang grand weapon. Paano mo mahaharangan ang mga atake nito? Hindi mapakali si Zoran. Kahit na talentado ang kanyang inaanak, ay mayroong grand weapon ang kalaban nito. Nahahati sa 7 kategorya ang mga sandata, red, orange, yellow, green, blue, indigo, at violet. Mula noong sinaunang panahon ay ilang sandata lamang ang matatawag bilang grand weapon. Godfather. Ngumiti si Daryl at dahan-dahang nagsalita. Dahil naimbita ni Donoghu ang lahat sa komunidad ng martial arts, ay kailangan kong pumunta sa laban. Siya ang Alliance Master. Kung iiwasan nito ang laban ay paano pa ito mabubuhay ng nakatingala? Mawawala rin ang ngayong pwesto ng Elysium Gate sa mundo ng martial arts. Donoghu, swerte ka nang makatakas ka noong nakaraang taon. Hindi ka nagaano suswertehin ngayon. Mas lalong lumamig ang pagtitig ni Daryl. Makalipas ang 3 araw. Kumalat sa World Universe ang laban nina Donoghu at Daryl sa Wishing Star Tower. Pinag-usapan ng lahat ng tao sa World Universe ang nakakamatay na laban ng dalawa. Nakatanggap ng imbitasyon mula kay Donoghu ang karamihan sa pinakamahalagang tao sa World Universe at pati na rin ng maraming master ng martial arts para masaksihan ang laban sa Wishing Star Tower. Alam ng lahat na isang young master si Donoghu ng isang mayamang pamilya na sinira ni Daryl. Paghihigantihan nito ang kanyang pamilya gamit ang grand weapon. Tungkol sa paghihiganti ang laban na ito. Ito rin ang Battle of the Century. Bayani ni World Universe si Daryl at susuportahan ito ng mga tao kundi lang dahil sa nangyari kay Dora. Malakas ang mga opinyon ng mga tao mula sa ibang industriya o tungkol kay Daryl. Halos lahat sa mga ito ay inisip na si Daryl ang may gawa noon kay Dora. Kaya naman, maraming sumuporta kay Donoghu sa laban sa Wishing Star Tower. Sa Wishing Star Tower sa Donghai City. Sa isang normal na araw, kaunting tao lamang ang nagpupunta sa Wishing Star Tower. Pero puno ito ng araw na yon. Ito ang araw ng labanan hanggang kamatayan nina Donoghu at Daryl. Magaganap ang laban sa Wishing Star Tower. Parehong maalamat sina Daryl at Donoghu. Ang isa ay Secmaster G. Elysium Gate at Alliance Master, samantalang Westrington's Prime Minister naman ang isa pa, at mayroon itong ultimate grand weapon, ang Eskewa Breaking Axe. Masasabing ito ang pinakaabangang laban sa World Universe sa nakalipas na ilang daang taon. Kaya naman, lahat ng sekta ay naroon para manood. Naroon din kahit ang mga ordinaryong mamamayan ng Donghai City. Punong-puno ng tao ang Wishing Star Tower. Nakaset up na ang malaking entablado sa harap ng Wishing Star Tower, tinawag itong the Platform of Life and Death.
Kasing laki ng 10 basketball court ang entabladong ito. Nakapalibot rito ang barricade tape, mayroon ding ilang libong upuan para sa mga manonood. Ang mga upuan ay para sa mga dumalong sekta, puno na ito. Kapareho ng laban sa mundo ng martial arts, ang laban na ito. Hindi namang 6 orthodox sects ang naroon, kundi pati ang ibang sekta gaya ng Peach Blossom, the Aaron Palms, the Giant Wells, at ang Beggar sect ay naroon upang manood. Nakatanggap ng imbitasyon ang Fuyao Palace. Gasp! Nang makarating ang 6 na diwata ng Fuyao Palace ay nagkagulo ang mga manonood. Napakaganda ng bawat diwata. Nang umupo ang mga ito ay kaaya-aya ang kanilang mga postura at dating, halos lumuwa ang mga mata ng kalalakihan sa nakita. Pero sa malayo lang nanood ang mga lalaki, at walang nagtangkang hindi respeto ang mga ito. Isa pa, alam ng lahat kung gaano kalakas ang 6 na diwata. Ilang libong manonood mula sa Donghai City ang nakapalibot sa mga upuan. Lahat ng ito ay nasabik sa pagsimula ng Battle of the Century. Buzz! Nang sandaling iyon ay may narinig na malakas na iyang ng agila sa kalangitan, sinundan ito ng pagpapakita ng White Eagle na mabilis na lumipad pababa. May nakatayo sa likod ng agila, si Daryl. Nasa kanyang likuran sina Dex, Chester, Debra, at ang iba pa. Tingnan niyo bilis! Nandito na si Daryl. Daryl. Nag-usap-usap ang mga taong nakapalibot sa entablado. Pero nanatiling kalmado ang mga taong galing sa mga sekta, wala sa mga ito ang nagpakita ng pagkasabi. Mabilis na kumalat na parang apoy sa komunidad ng martial arts, ang balitang pinatay ni Daryl ang isang babae. Ang ilan sa sect masters ay naniwalang si Daryl ang pumatay sa babae. Siya ang Alliance Master, pero nagtangka itong gawin ang mga ganoong bagay. Maraming sekta ang nakaramdam ng hiya. Isang talunan si Daryl sa mundo ng martial arts. Hindi nakita ni Daryl kung ano ang naramdaman ng mga tao. Nang lumapag ito sa platform of life and death ay nagulat ito sa dami ng mga manonood. FCK, nandito ba ang buong Donghai City? Nang sumunod na sandal ay lumapag ang mga tingin nito sa 6 na diwata at saka ito ngumiti. Nandito rin ang Fuyao Palace. Isa-isang tiningnan ng mga mata nito ang mga diwata nang may nakatagong pagkamangha. Matagal din niyang hindi nakita ang mga ito, mukhang mas lalong gumanda ang mga diwata, lalo na kapag nagtabi-tabi ang mga ito. Mayroong kakaibang ganda ang mga ito, sexy ang mga katawan, at magkakapantay ang ganda ng mga ito na hindi na maaalis pa ng isang tao ang kanilang tingin mula rito, halos lahat ay gustong magpakasawa sa pagtitig sa mga ito. Nakakaawa lamang at sumakabilang buhay na ang pangalawang diwata. Kung hindi ay magiging perpektong 7 diwata ang naroon sa araw na yon. Daryl. Ang little fairy na si Irene ay nagkagat ng labi habang kumaway kay Daryl at tinawag ito. Marahan itong nagsalita. Kailangan mong mag-ingat sa laban. Nang matanggap ng mga diwata ang imbitasyon ni Donoghu, ay hindi kilala ng mga ito kung sino ang taong iyon. Pero napagalaman ng mga ito na ang lalaki pala ang may hawak ng Skyway Breaking Axe. Sobrang nagulat ang 6 na diwata nang malaman nito ang tungkol dito. Kaya naman labis na nag-alala ang little fairy nang makita nito si Daryl, pinaalalahanan niya ito na mag-ingat. Kaibig-ibig pa rin ang little fairy. Tumaas ang muod ni Daryl nang marinig nito ang sinabi ng diwata. Ngumiti ito nang tiningnan niya ang diwata. Thank you, little wife, sa pag-aalala mo. Na-miss mo ba ang hobby mo? Lumapit siya rito. Daryl, ikaw. Sobrang nairita si little fairy, agad nanamula ang mukha nito. Makikipaglaban na si Daryl ng patayan, pero nagawa pa nitong magbiro. Mukhang hindi na magbabago ang malanding ugali nito. Hindi na dapat kita kinausap. Sabi ni little fairy, tumalikod ito at umalis. Hindi maipaliwanag ang ganda nito. Nang sandaling iyon ay tinuro ng mga alagad mula sa iba't ibang sekta si Daryl. Mukhang nagkainitan ang pag-uusap ng mga ito. Nagtangka pa siyang landiin ang mga diwata ng Fuyao Palace, tunay na manyak si Daryl. Oo, siya ang aming Alliance Master. Hindi siya matured. May balitang nalbigan si Daryl at pinatay nito si Dora, mukhang totoo nga. Napapalibutan ng mga pag-uusap, mukhang seryoso ang mga sect masters mula sa 6 orthodox sects, mukhang hindi alam ng mga ito ang dapat na isipin. Master Leonard, nagtinginan sina Naomi Grand at ang iba pa, nakita ng mga ito ang galit sa mata ng isa't isa.
Narinig nila ang balita sa internet, usap-usapan na namatay si Dora dahil tinanggihan nito ang alok ni Daryl. Noong una ay hindi naniwala ang mga sect masters dito. Pero nang makita nila ang hindi disenteng paglandi ni Daryl sa mga diwata ng Fuyao Palace, ay naniwala ang mga ito sa mga narinig na komento. Isang malaking insulto sa mundo ng martial arts, ang hayaang maging Alliance Master, ang isang katulad nito. Mukhang kailangan nilang iparangal ang posisyon sa ibang tao. Nang sandaling iyon ay naroon na ang halos lahat ng mga dadalo, maliban kay Donoghu. Daryl. Nakakunot na tiningnan ni Dax ang paligid. Nilapitan nito si Daryl at saka nagsalita. FCK. Inimbita ka ni Donoghu sa laban na ito. Narito na tayo pero hindi pa siya dumadating. Anong klaseng laro ito? Hindi maitago ni Dax ang naramdamang galit sa kanyang puso. Minaliit ni Donoghu si Chester, at si Dax 3 araw na ang nakalipas. Kailangan nilang mabawi ang kanilang dignidad mula sa komunidad ng martial arts. Sumimangot si Daryl, hindi ito nagsalita. Napaisip rin ito tungkol dito. Anong nangyayari? Dapat ay sabik na siyang makapaghiganti laban sa akin. Bakit wala pa siya rito kung nandito na ako? Saglit na napaisip si Chester bago kalmadong nagsalita. Napakatuso ng lalaking iyon. Kailangan nating mag-ingat kung sakaling atake siya sa atin ng pasikreto. Maingat itong tumingin sa paligid pagkatapos magsalita. Kahit na isang beses palang nakita ni Chester si Donoghu, ay alam na nitong hindi madaling tao si Donoghu. Hindi nagsalita si Debra habang sumunod sa likuran ni Daryl. Ayaw itong isama ni Daryl pero nag-alala ang babae. Sinabi nitong gusto niya ring pumunta doon. TSK, nakikita kong narito na kayong lahat. Isang engranding okasyon. Narinig mula sa malayo ang nakakakit na boses. Isang petit na anyo na may nagpoprotektang kalalakihan ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Ito si Lindsay Jones. Nakasuot ito ng hapit na mahabang itim na bestida na nakakapagpakita ng kurba ng kanyang katawan. Pero hindi nagtangkang magkaroon ng pakialam si Daryl. Maaaring napakaganda at mukhang nakakait si Lindsay, pero mayroon itong mapanganib na aura na hindi dapat maliitin. Gasp! Nagulat ang lahat nang magpakita si Lindsay. Napakagandang babae. Siya ang ganda ng kanyang henerasyon. Lahat ay nakatingin kay Lindsay, madaming kalalakihan ang namangha. Daryl. Mahinang sabi ni Chester. Ang babaeng ito ay isa sa mga alagad ni Donoghu. Alagad ni Donoghu. Nagulat si Daryl sa sinabi nito. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng babae at sobra siyang nagulat. FCK. Isang level 1 martial emperor. Kahit na ang level 1 martial emperor ay payag magtrabaho sa ilalim ni Donoghu, gaano kaya siya kalakas? Tiningnan ni Daryl si Donoghu at kalmadong nagtanong. Nasaan si Donoghu Dixon? Nakakaakit na tumawa ni Lindsay habang tinitingnan si Daryl mula ulo hanggang paa. Tapos ay ngumiti ito at marahang nagsalita. Ikaw siguro si Daryl Darby. Sabi nila ay isa kang batang henyo, isang Alliance Master sa murang edad. Nakakamangha. Sarkastiko at mapang-asar ang pagkakasabi nito, walang pagkamangha sa kanyang tono. Hindi na nagsalita pa si Daryl, malamig itong tumingin kay Lindsay at malamig na nagsalita. Nasaan si Donoghu? Hindi kailangang magmadali. Tumawa si Lindsay. Makikita ang galit sa nakakakit nitong mukha. Mayroong personal ng bagay na inaasikaso ang Prime Minister. Baka malate siya ng dating. Kaya ako na muna ang pinalapit niya sayo. Pakiantay sandal, maya-maya lang ay narito na siya. Bahagyang tumawa si Lindsay. Hindi pa makakakrating si Donoghu ng ilang sandal dahil nasa daan na ito papunta sa Paella Carter para patayin ang mga ito. Ang misyon ni Lindsay ay ibaling ang atensyon ni Daryl sa ibang bagay para mabigyan niya ang kanyang master ng ilang oras, mas mahaba, mas mainam. Clap! Clap! Ilang beses ring pumalapak si Lindsay, naglakad pa abante ang ilang malalakas na kalalakihan na nasa kanyang likuran. Mayroon itong dalang bote ng wine at jade sa tasa. Nagtinginan ang tatlong magkakapatid. Anong klase ng laro ito? May sinabi sa akin ang Prime Minister, ang kasabihan sa World Universe maging magalang bago ang laban. Nakangiting sabi ni Lindsay.
Sinabi rin nito na sa kabila ng mga komento as Ayo ay nirerespeto pa rin niya ang iyong lakas, kaya gusto kanyang sumaludo sa pamamagitan ng tasa ng wine na ito. Siguro naman ay hindi ito tatanggihan ni Alliance Master na si Daryl Darbay, hindi ba? Naglagay na ng wine ang mga alagad nito at inabot kay Daryl. Napuno ng malakas na aroma ng wine ang hangin. FCKU! Sigaw ni Dax nang itaas nito ang kanyang kamay at natapon ang wine. Tumitig ito kay Lindsay at malamig na nagsalita. Tigilan mo na ang walang katuturang ito. Papuntahin mo na dito si Donoghu para labanan kami. Hindi nagsalita si Lindsay, mukhang may binabalak na kung ano ang nakakaakit nitong mukha. Daryl, may mali sa wine. Nakakunot ang noo ni Debra nang sabihin ito. Naramdaman ni Debra na lumambot ang kanyang katawan, hindi nito magamit ang kanyang lakas. Hindi nito mailabas ang internal na enerhiya mula sa kanyang katawan, para bang nakulong ang kanyang energy field. Isa itong senyales ng pagkalason. Malinaw na mayroong lason sa wine, ito rin ang klase ng lason na hindi dapat makapasok sa loob ng katawan. Malalason ang sino mang umamoy dito. Naramdaman nitong bumaluktot ang kanyang binti, hindi ito makatayo ng maayos. Ano? Sobrang nakalalason ng wine na ito. Nagkagulo ang mga tao sa ibaba ng entablado. Pagkalason bago ang laban. Kasuklam-suklam. Hindi ba't mayroong grand weapon si Donoghu? Bakit siya gumawa ng kung anong kalokohan? Nasa mainit na pag-uusap ang mga tao pero hindi nalason ang mga ito. Epektibo lamang ang lason ni Lindsay sa mga taong malapit na nakapalibot sa kanya. Wala sa panganib ang mga taong nasa ibaba ng entablado, sina Dax, Chester, at Debra ay nalason. Malamig na tiningnan ni Daryl si Lindsay, hindi nito maitago ang galit. Iyan lang ba ang kayang gawin ni Donoghu? Sabihin mo sa kanya na lumabas na ngayon din. Hindi pa rin alam ni Daryl ang dahilan kung bakit wala si Donoghu sa Wishing Star Tower. Samantala, sa mansyon ni Lily. Nakasuot ng mask si Lily at palabas na ito ng pinto. Mayroong balita tungkol sa salaban ni Daryl at Donoghu na gaganapin sa Wishing Star Tower. Napag-usapan na ito ng lahat kaya naman narinig ni Lily ang tungkol dito. Hindi malilimutan ni Lily si Donoghu Dixon. Noong nagli-live stream pa ito ay binigyan siya ng maraming ni Donoghu. Tapos ay tinanong siya nito kung maaari silang magkita sa isang bar, pero hindi maganda ang mga intensyon nito. Sa kasamaang palad ay padalos-dalos pa ang babae noon at hindi nito alam ang tungkol doon. Tapos ay nagtamo ng 36 na saksak si Dax mula sa kamay ni Donoghu noong sinubukan nitong sagipin siya, muntik na itong mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit matagal siyang hindi kinausap ni Daryl. Pagtapos noon ay narinig nito na nawasak na ang pamilya Dixon. Hindi inakala ni Lily na mabubuhay si Donoghu sa atake na yon, at hawak nito ang grand weapon. Nagbalik ito upang maghiganti kay Daryl. Kaya naman, sa madaling salita, ay siya ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Sobrang kinabahan si Lily sa tuwing maaalala ang nakaraan. Hubby, kailangan mong manalo. Please, huwag mo hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Tapos ay mabilis itong lumabas ng pinto, at nagtungo sa Wishing Star Tower. Sush! Nang makapunta si Lily sa kanyang sasakyan, ay nakita nito ang anyong mabilis na lumipad sa langit. Mayroong gwapong anyo at anino ang nilalang. Sino ito kung hindi si Donoghu? Nagulat si Lily. Hindi ba'y dapat nasa Wishing Star Tower ito kasama si Daryl? Bakit nandito siya? Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi, habang nakasakay sa sasakyan at hinabol si Donoghu. Sa parehong sandal ay nilabas nito ang phone at tinawagan si Daryl. Ayaw nitong magparamdam kay Daryl, natakot ito na baka bumalik ito sa kanya. Kung sa bagay, mukha na siyang pangit at hindi nakatanggap-tanggap pa para kay Daryl. Pero nang makita nito si Donoghu sa Mid-City, ay pakiramdam nito ay iba ang mga nangyayari, kailangan nitong balaan si Daryl na mag-ingat. Samantala, sa Wishing Star Tower. Ngumiti si Lindsay. Akala nito ay nalason na rin si Daryl. Ngumiti ito at nagsalita. Alliance Master Daryl, please, habaan niyo po ang inyong pasensya. Utos ni Master Donoghu na pagsilbihan kayo. Pero hindi mo ininom ang inalok naming win, kaya wala akong ibang nagawa kundi ang gumawa ng laro at lasunin ka. Mahigpit na kinuyom ni Dax ang kanyang mga kamao.
Naka-D4 ito at ginamit ang internal na enerhiya para alisin ang lason. Ngunit nasurpresa ito nang mas namanhid ang kanyang katawan habang binubuhay ang kanyang internal na enerhiya. Ngumiti si Lindsay at nagsalita. Ang payo ko SIO ay huwag mong palabasin ang lason. Ginamit ko ang aming 5 poison sex heartbone rotten poison. Kapag tinanggal mo ang lason ay mas mabilis itong kakalat sa iyong katawan. Heartbone rotten poison. Nagbago ang ekspresyon ni Chester, Dax, at Debra. Nakaktakot ang pangalan ng lason. Ring! Ring! Nagring ang phone. Nagbuntong hininga si Daryl at nilabas ang kanyang phone. Nakita nitong galing kay Lily ang tawag. Nagulat ito pero agad niyang sinagot ang tawag. Daryl, papuntang Mid-City si Donoghue. Please, mag-ingat ka. Kinakabahang sabi ni Lily nang magkonekta ang linya. Tapos ay agad nitong pinatay ang tawag. Hindi na ito nag-antay pa ng sagot mula sa lalaki. Ano? Papunta sa Mid-City si Donoghue. Gusto ba nitong saktan ang pamilya Carter? Labis na nagulat at nagalit si Daryl. Dinala siya roon ni Donoghue para mapatay nito ang pamilya Carter. Buzz! Nang biglang sumabog ang nakakamatay na aura mula kay Daryl. Hindi ka nalason. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lindsay. Nanginig ang boses nito habang nagsasalita. Napagtanto nitong walang epekto ang lason kay Daryl. Paano nangyari yon? Ang heartbone rotten poison ay ang pinakamalakas na lason ng 5 poison sect. Wala itong lasa o amoy pero matindi ang epekto nito. Kahit na ang pinakamalalakas na Martial Emperor ay hindi ito kakayanin. Nakita nitong naamoy ni Daryl ang lason, kaya paano ito naging maayos pa rin hanggang ngayon? Isa lamang siyang level 1 Martial Emperor. Nang makita nito ang pagbabago ng ekspresyon ni Daryl, ay nanghihinang nagtanong si Chester. Anong nangyari Daryl? Pinagkiskis ni Daryl ang mga ngipin at huminga ng malalim. Namumula ang mga mata nito nagmagsalita. Wala rito si Donoghue. Pumunta siya sa pamilya Carter. Ano? Nagbago rin ang ekspresyon ni Dax, Chester, at Debra. Halata ang sitwasyon. Sinadyang hamunin ni Donoghue si Daryl para makipaglaban at dalhin siya sa Wishing Star Tower. Tapos ay inutusan nito si Lindsay na lapitan si Daryl. Agad na pumunta si Donoghue sa Mid-City para wasakin ang pamilya Carter. Kung sa bagay, pamilya ni Daryl ang pamilya Carter, naroon pati ang kanyang mga magulang. Ginawa ito ni Donoghue dahil gusto nitong matikman ni Daryl ang pakiramdam na mawalan ng pamilya. Napakasama ng gagawin nito. Gasp! Nagkagulo ang lahat. Mukhang hindi balak kalabanin ni Donoghue si Daryl sa Wishing Star Tower sa araw na iyon. Ang layunin nito ay ang patayin ang pamilya Carter. Kumunot ang noo ni Lindsay, nabunyag na ang kanyang plano. Kailangan nitong mabilis na umatras. Kahit na alam mo na ang katotohanan ay huli na ang lahat. Ngumiti si Lindsay at mapagbiro ang mga nakatingin nitong mata kay Daryl. Paniguradong nagsimula na ang Prime Minister sa pagpatay. Tumawa ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.